Magandang araw po sa inyong lahat. Bali mag-English po tayo gamit po itong it's up to. Okay? O kaya it is up to. Bali pag it's up to, yan po ay pinaikli ng it is up to. Okay? So kayo na lang po ang bahala kung alin ang gusto nyong gamitin. Pero ang laging ginagamit dyan ay yung maikli. Itong it's up to. Okay? So ipakita ko lang sa inyo kung bakit madalas gamitin yan. At ito po yung ating halimbawa. Nasa sa akin na iyon. O kaya, nasa sa iyon na iyon. Kung mapapansin nyo, laging ginagamit natin yung mga salitang iyan. Diba? So, para ma-English natin yan, itong nasa sa akin na iyon, pag i-English natin, ito po yon. It's up to me. Kapag nasa sa iyon na iyon, it's up to you. Kapag nasa sa amin na iyon, o kaya nasa sa atin na iyon, it's up to us. Kapag nasa sa kanila na iyon, it's up to them. Kapag nasa sa kanya na iyon, tas lalaki, it's up to him. Pero kung yung kanya naman ay ginamit nyo na pambabae, her ang gagamitin nyo. It's up to her. Kapag gusto nyo pangalanan, na kay Juan na iyon, it's up to Juan. Okay? So, ganyan lang po kadali. Ngayon, ang gagawin po natin ngayon ay magdadagdag tayo ng impormasyon dito po sa una nating listahan na merong it's up to. Okay? So, yung idadagdag po nating impormasyon ay ito pong nasa baba. Okay? At meron po tayong patakaran para dito. Kung ang ginamit nyo po ay me, dapat ang hahanapin nyo po dito sa baba ay yung parenthesis na sa loob niya ay merong salitang me. At ito po yun. At ibig sabihin yan, yung katapat po nitong me natin, yan yung pwede nyong iduktong dito sa impormasyon na nasa unahan natin na ginamitan po natin ng me. At ito po ang aking halimbawa. Nasa sa akin na iyon kung gusto ko na ipagpatuloy iyon. Pag i-English nyo yan, it's up to me if I want to continue it. Okay? Nakabuo na po tayo ng English sentence at yung gamit na gamit pa. Subukan naman natin itong them. Nasa sa kanila na iyon. Hanapin natin yung parenthesis na kung saan ay sa loob niya ay may them at ito po yun. Ibig sabihin, ito yung ipangduduksong natin doon sa napili natin sa taas. Nasa sa kanila na iyon kung gusto nila na pigilan iyon. So pag in English yun, it's up to them if they want to prevent it. Nakapag-English na naman po tayo sa tamang pamaraan at yung gamit na gamit. Ngayon, meron na naman tayong technique para makapagbago ng ideya. Ito pong to continue na sa Tagalog ay naipagpatuloy, itong to stop na sa Tagalog ay na ihinto, itong to guard na gwardyahan, itong to prevent na pigilan, to postpone, na ipagpaliban, to buy, na bilhin, pwede nyo pagpalit-palitin yan para makabuo po tayo ng panibagong ideya. So, gumawa po tayo ng halimbawa. Subukan po natin itong Juan. So, itong Juan, itong gagamitin natin. Yung may parenthesis na sa loob ay may salitang Juan. Itong gagamitin natin. Kung mapapansin nyo, nakalagay dito ay to buy. Palitan po natin itong to buy ng to postpone. So, itong to postpone, pag tinagalog ay naipagpaliban. Yan po ang gagamitin natin sa halip itong to buy o sa Tagalog ay nabilhin. Subukan po natin. Na kay Juan na iyon, kung gusto niya na ipagpaliban iyon. Pag in English nyo yun, it's up to Juan if he wants to postpone it. Kung mapapansin nyo, nakapag-English na naman tayo sa panibagong ideya. Gamit po itong ating pattern. So, ganito kaganda yung pattern natin. Pwede tayong magbago-bago ng ideya. Okay? So, ang kailangan nyo lang pong tandaan, kung ang ginamit nyo po dito ay me po yung inyong pagkukunan dito sa baba. Pag ang ginamit nyo ay you, ito pong you, yung katapat ng you ang pagkukunan nyo. Bawal po ang magkabaliktad.
Kasi ang itinuturo ko po sa inyo dito ay yung mga salitang magkatumbas patungkol sa pronoun. Okay? Ang ibig ko pong sabihin sa pronoun ay itong me, you, us, them, him, at saka her. Mga pronoun yan. At meron po silang tamang katumbas na iba pang pronoun. At ito po yun. Yung katumbas po ng me ay I. Kasi ang I, pag tinagalog, ako o ko. Yung me, ako o ko rin. Yung you, ikaw o ka. Itong you, ikaw o ka rin. Pag itong us, tayo o kami. Itong we, tayo o kami rin yan. So, magkatumbas po sila. At yun po yung tama. Maitumbas mo yung kung ano mang pronoun ang ginamit mo. Dapat magkatumbas yung dalawang pronoun na ginamit mo. Okay? Para maituro mo, makapagturo ka ng tamang tao. Kasi kung tinuturo mo yung sarili mo dito sa me, dapat dito sa baba, maituro mo rin uli yung sarili mo. Kasi kung iba ang maituturo mo, mali na yung naibibigay mong ideya. Yun po ang ibig kong sabihin. Okay? Kaya sana po, makikipractice po ito ng maigi kasi pag natutunan nyo po ito, napakalaking bagay po. Kasi natututurin po kayo na magkaroon po ng tamang kombinasyon patungkol sa pronoun. Itong I ay ang tamang kapareha ay itong me. Itong you, you. Itong we, us. Itong they, them. Itong he, him. Itong she, her. Tapos kung yung pangalan ay lalaki, he. Pero kung babae yung pangalan, Maria, she ang gagamitin nyo. Okay? At saka tatandaan nyo, itong he at saka she, ginagamitan po ng once, may s sa dulo. Makikitandaan kasi yun po yung nasa batas. Okay po? So sana makikipractice po at maraming suporta po sa inyong lahat. Maraming salamat po.